yung mga media dito, no, na actually dapat sila tumulong kung paano ipahatid sa taong bayan kung ano nangyayari sa atin, lalo na dyan sa nangyayari sa Congress. Matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa Zoom. Ang pakiusap ko lang po, maari ang iba sa inyo ay talagang natatakot din kayo sa buhay ninyo dahil bangag nga. Alam nyo naman po yan eh. Andito nakikita ko, Rappler, kung lahat yata, di ba? Alam nyo naman lahat yan na nandyan kayo sa bansa ninyo kung paano kawalang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan nyo ba ito na i-suppress tayong lahat at takutin na lang ng ganitong klaseng pamumuno? Nag-aral naman kayo, may pamilya kayo. You know, hindi namin kayo kalaban. The reason why kami nagsasalita against you guys, dahil sa inyong hindi pagtupad sa inyong pangako sa taong bayan na they're supposed to be the fourth estate ng ating lipunan para maghatid ng totoong balita. But what are you doing? 'Di ba? Hindi ko po kayo inaaway, nakakalungkot. Kayo baka, iba sa inyo takot lang sa buhay, yung iba talaga sa inyo ay bayaran lang. Sana nakikita ko dinire-review ko yung mga balita kung may nagre-report ba sa kasalukuyang na nangyayari ngayon kay Lopez. Ano ba ang posisyon niyo sa bayan natin? Magtakipan na lang itong presidente ninyong bangag? Authenticated bangag yan dito sa Amerika eh. Ako, I'm not fighting for, dahil sa personal ko na interest. Nagagalit ako dahil sa nakikita ko. Kayo dapat po, binibigyan ko kayo ng respeto, kayo dapat ay katuwang ng mamamayang Pilipino. Di ba? Yung ginagawa sa wag na yung Vice President, dyan na lang sa abogado, kay Attorney Lopez. Yung pag-issue ng order na yan, imagine nyo, narinig niyo na sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag-deliver ng order na yan. Kita nyo yan, sana iulat nyo yan na unconstitutional. Dyan may mga magagaling tayong abogado. Adan si Attorney Trixie at kung sino pa mga abogado dito. At kahit naman po hindi abogado kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Attorney Lopez, sa ating lahat. Huwag niyong antayin na kayo nasusunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, anti-Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala kayong wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Kaya nga I'm always saying sa vlog ko, sana wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan, kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin ni Inday yung mga bribery issue ni Lisa Marcos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga putang inang yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantalahin ko na dito kayo mga media. Si Zaldico, iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan. Interest yan ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako hinaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Lisa, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at matitino kayo, pero bakit pinagtatakpan nyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magpulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Lisa? Demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman akong hininging kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang namin natin na sumuporta na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang inang yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma, na in-appoint, you media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandoon kayo sa Chinese Embassy nung tinawag si Michael Ma na special envoy to China? Nandoon kayo Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na in-appoint si Michael Ma as special envoy to China? Kunya, tatahimik kayong lahat. Tapos sasabihin nyo, you're proud to be a Filipino, da.
Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over palangga. Sabihin nyo lang kung kailan ako titigil. Galit kami sa nakikita namin eh. Kayo lahat eh. Pero tahimik kayo, di ba? Hindi ito para kay Sara o para sa mga Duterte. This is for the future of the Filipino people. Sabi ko nga, ano bang mapapala ako dito? Death threats, alam nyo ba? O sabi, dito ko nang sasabihin, si Babes Romualdez, I'll take the opportunity. Si Babes Romualdez, meron po akong affidavit na sumumpa, na dadalhin ko sa korte dito sa Amerika na nag-facilitate, nag-fix na mga visa papunta dito para sa assassins, 3 assassin po. Meron akong testigo yan na narinig kasama si Robles na nagpadala dito para targetin ng ulo ko. Pero don't worry kasi nilalabanan ko sila. 1 down. Yung 4 na fabricated cases, yung mga binato ni proxy cases ni Lisa, Abel Bacodio versus Contreras, dismissed with prejudice. Iulat nyo yan. Number 2, yung kay Poy Quinones. Lahat to mga related kay Lisa, still nasa korte. Yung kay Mel Robles, today, ipapile namin yung sagot namin. Yung kay Zaldico, hindi pa namin sinasagot. Iulat nyo yan. Public interest yan. Si Zaldico, congressman. Iulat nyo yan. Putang ina. Hindi ka ba mapapamura niyan? Ano kayo? Pa-cute-cute na lang? Pa-social-social na lang kayo dyan? Pero ang bayan nyo, lubog. Hindi ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. I admire you guys sa pagiging magaling nyo. Gusto ko lang kayo pukawin. Sana may konsensya kayo. I'm sorry. Sana may konsensya po kayo para sa bayan.